Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah! Tunay nga ang Panginoong Hesus ang sentro po ng ating pong pagsamba, ng ating pong banal na pagtitipon, ng ating pong pagsasama-sama sa Kanyang presensya. Glory to God. Wala na pong ibang higit pa sa dahilan na tayo po ay nagkakasama-sama, kumukonect sa presensya ng Panginoon, kundi ang patuloy po natin to bless, may honor, maparangalan ng ating Panginoon sa ating pong pagtitipon na ito sa pagitan po ng ating sama-samang pag-aalay ng pagsamba. Amen po ba? Glory to God. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga matagumpay na mga gawain na ginanap kahapon. Ano po yung wedding ceremony kila Lawrence at Danica, yung pamangkin niyo po, Tatay Toto, si Danica. Doon yung anak niyo. So, praise God. Tayo sinamahan ng Panginoon. Maganda po yung weather kahapon. At napakarami pong ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? So, every day, lagi po tayong excited na mag-worship kay Lord sapagkat buhay na natin mag-worship sa Panginoon. Amen po ba? I mean, sa lahat ng ginagawa mo, kahit busy ka sa trabaho mo, sa iyong mga pagganap ng tungkulin, anuman ang katayuan mo sa buhay, ay nakasentro yan lahat sa Panginoon. Amen po ba? Anuman ang edad mo, talagang walang ibang focus at sentro ng buhay mo si Lord lang. So kaya nagkakaroon ng tunay na purpose, tunay na completeness ang buhay mo dahil nakasentro ang buhay mo kay Lord. Kahit ano pa edad mo. Amen? Lalo na po dun sa mga kabataan po natin, walang ibang pinakamalaga sa iyo kundi ang relasyon mo kay Lord. Amen po ba? Although andyan ka, mga pangarap mo. Lahat ng laman ng puso natin, lahat po ng nasahay ng puso po natin ay alam po yan ng ating Diyos. Kaya yan po ang nais ko ibahagi mensahe sa inyo ng ating Panginoon mula sa Awit 37 verse 4. Glory to God. Basahin po natin ng sabay-sabay. Awit 37 verse 4 sa Tagalog translation. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Sa English translation from Amplified Bible Classic Edition. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires and secret petitions of your heart. Pinagpala na po ng Diyos sa pagbabasa ng Kanyang salita. Heavenly Father, salamat po sa pribilehiyong ito na kami po'y muling makasama sa iyong presensya, makakonect sa iyong word, at ang iyong word of God ay tunay nga pong imbak sa aming mga puso. Dalangin ko na sa aking pong pag-deliver ng iyong word, tunay nga pong ma-store sa heart ng bawat isa ang iyong buhay at makapangyarihang salita, O Diyos. Holy Spirit, Ikaw po ang aming counselor, Ikaw po ang aming preacher sa umagang ito. Ikaw ang aming teacher. Ikaw po ang aming healer. O God, kumilos ka ng malaya ng walang limitasyon sa bawat isa, Panginoon. Surround this place with the wall of your protection, with the hedge of your protection, O God. Maging sa mga nakakunik sa online, Panginoon, pagpalain mo po ang kanilang pakikinig ng salita ng Diyos. Purihin ka, Panginoon, malwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Delight
Sige, palapakan natin ang Panginoon. Delighting in the Lord. Delighting in the Lord. Sa Tagalog ay magpakaligaya ka sa Panginoon. Ang tanong, ano ang source ng iyong contentment o sino ang source ng iyong satisfaction? A satisfied life o yung buhay na kontento? Saan ba talaga matatagpuan at mararanasan? Yan po ay sa pamagitan lamang po ng iyong relasyon sa Diyos. Hindi po sa mga bagay sa mundong ito. Hindi sinabi ng Bible, delight yourself in the world. Hello? O sa mga bagay sa mundong ito. Ang devil ay deceiver. Makita nyo sa Matthew chapter 4, yung encounter ng ating Panginoong Jesus at si Satan, yung panunokso ni Satan kay Jesus, isa sa panuksong ginawa ng devil kay Jesus, ang sabi ng devil, ng diablo sa ating Panginoong Jesus, pinatanaw sa kanya lahat ng yaman ng mundong ito. At ang sabi, kung sasamba ka sa akin, sabi ni Satan sa ating Panginoon, ibibigay ko sa iyong lahat ng yan. Ang sabi ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat ang Diyos lamang ang iyong dapat sambahin. So very powerful ang word ni Jesus. Si Satan ay deceiver at hanggang ngayon yan po ang kanyang strategy. Yan po ang ginagawang pandarayan ng kaaway, lalo na po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Hindi ka worldly, spiritual na anak ka ng Diyos. Spiritual ka dahil nga lagi ka nagpe-pray, nagwo-worship. Okay? Pero dumadating yung point na ididistract ka ng kaaway. May mga pagkakataon, nandiyan ang devil na siyang ididistract ka. Na yung focus mo sa Panginoon, pilit niyang sisirain yon, at gusto ng devil, mapokus ka sa mga bagay sa mundong ito. Mapokus ka sa problema. Mag-focus ka sa mga challenges. Mag-focus ka sa sarili mo. Yan ang gusto ng devil. Hindi mo alam yan. Kaya nga, dapat patibayan mo pa, patatagin mo pa ang iyong relasyon sa Panginoon. Ikiling mo ang nasayin ng puso mo sa Panginoon. Delight yourself in the Lord. When we say delight, sa Hebrew word ay hepes. It means to bend toward, to incline to, or to take pleasure in. Kay God lang iyong ikiling ang desire ng puso mo. Okay? Binigyan ka ng kakayahan ng Panginoon mag-isip. Binigyan ka ng kakayahan ng Panginoon na magnasa ng mga mabubuting bagay. Sa katotohanan, sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga nasain ng puso po natin, kung ikaw po ay laging connected sa Panginoon at sa Kanyang Word, kay God din nanggagaling yung desire ng ating puso. Kaya nga ang gagawin mo, lagi kang nakakiling, lagi kang nakapasakop, lagi kang nakapokus sa presensya niya, sa kapangyarihan niya, sa kanyang totality every day. Amen po ba? Kung gusto mong magkaroon ng tunay na layunin ang buhay na yan, kahit ano pa edad mo, tunay na ang buhay na yan ay maging produktibo, maging makabuluhan yung buhay na yan, maranasan mo yung tunay na contentment, yung satisfaction, yung buhay na talagang masasabi mong kumpleto na. Yan ay sa pamagitan ng iyong pagkapasakop sa Panginoon. Ikikiling mo sa Kanya lahat ng nasain ng puso mo. Amen po ba? Naintindihan niyo ba? And Psalm 37 verse 4 na binasa natin, it is a command which charges us to find ultimate joy and satisfaction in God alone. Sa Diyos na lumalang sa atin.
sa Diyos na lumalang sa atin, sapagkat siya lamang ang tunay na nakakaalam sa buhay mo. Si God lamang ang tunay na nakakaintindi sa iyo. Si Lord lang, si God lang ang labis na nagpapahalaga sa iyo. Nakikinig ba kayo? Ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos na may likha sa atin, ay labis po na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Mula na ikaw'y isinilang, dumating ka sa mundong ito, hanggang sa edad mong yan, iyubang nasabi sa iyong sarili at sa Panginoon, Lord, salamat po sapagkat ako ay nabubuhay dahil yan sa kabutihan mo. Na sa kabila ng mga pinagdaanan mong mapapait na karanasan sa buhay, still, nagpapasalamat ka sa Panginoon sapagkat tunay nga pong ang Diyos ay hindi nagpabaya at nagkulang sa iyo. Amen po ba? May mga times na nasasabi mo sa iyong sarili, Panginoon, nandiyan ka pa ba? Parang nag-iisa na lang ako sa mga pagharap sa problema ng ito. Iniisip mo, wala na nagmamalasakit sa iyo, wala ka ng matakbuhan. Gipit na gipit ka. Bakit? Kasi nakapokus ka na sa problema mo, sa pangailangan mo, sa mga failures mo sa buhay, sa mga taong nagdulot sa iyo ng kabiguan, ng discouragement, ng disappointments. Doon ka na nakapokus. Nakalimutan mo na merong Diyos nakatingin sa iyo. Nakalimutan mo na merong Diyos na tunay na nagmamalasakit sa iyo. Mula nang isinilang ka, mula na ikaw ay dumating doon sa na ikaw ay dumating sa mundong ito, hanggang sa pag-edad mong yan, kailanman hindi nakalimot ang Diyos sa iyo. Hello. At isang katotohanan na masasabi natin, malaking katotohanan, nang dahil sa biyaya ng Diyos, nakakilala ka sa Kanya. Amen po ba? Dahil kung hindi mo nakilala ang Panginoon, hindi natin nakilala ang Panginoon sa buhay natin, hindi natin siya na-experience, wala tayo dito. Hello? Ang gagawin mo, nasa bahay ka lang, o marahil pipiliin mo na lamang magliwaliw. Kasi ang sentro, ang focus ng buhay mo ay ang mga bagay sa mundong ito at ang iyong sarili. Pero dahil nararanasan mo yung tunay na contentment, tunay na kaligayahan mula sa Panginoon, narito ka. At araw-araw, buhay mo na ang pasalamatan ng Diyos. Buhay mo na sambahin siya. Buhay mo na ang lagi kang dumulog sa paanan ng Diyos sa pananalangin. Lagi inuuna mo si Lord sa buhay mo. Amen po ba? At hindi ka papayag na sirain ng sino mang tao o ng devil o ng namang bagay ng mundong ito ang relasyon mo sa Diyos. Para sa iyo, walang ibang mas mahalaga sa buhay mo ay ang relasyon mo sa Diyos. Ang pananampalataya mo sa Diyos. Amen po ba? Now, what is the meaning of delighting in the Lord? Delighting in the Lord means to desire to be near Him. To desire to be near Him. Na kung ikaw ay may relasyon sa Diyos, iba kasi yung very religious o yung taong religious sa may relasyon sa Diyos. Okay? Religious na tao, kapag simba na siya, nakapagsimba na siya, okay na. Para sa kanya, kompleto na ang buong isang linggo niya. Pero sa may relasyon sa Diyos, kapag nakadalo na ng gawain ng Panginoon at nakapag-alay na nakapagsamba, hallelujah, maya-maya, oras-oras, araw-araw, hanap-hanap mo lagi, sambahin si God. Kasi buhay mo na, sambahin si Lord. Amen po ba? Gusto mo lagi kang malapit sa presensya ng Diyos at ang presensya ng Diyos ay laging sumasa iyo. In Psalm 42, verse 1 up to 3, hallelujah, very powerful sa Tagalog translation, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa. Gayon hinahanap
ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa presensya mo ay sumamba? Glory to God. Araw at gabi, tumatagoy. Gabi't araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghibig. Kasi ang isang kaluluwa na may kasabikan sa presensya ng Diyos, ang wala po pong ibang hahanap kundi ang purihin ng Panginoon. At alam mo, na kung wala ang presensya ng Diyos sa buhay mo, sabi nga, you are nothing. Lord, I'm nothing without your presence. Nakikinig ba kayo? Kahit ano pang narating mo, kahit na sabihin ikaw ay successful businessman, businesswoman, successful ang relationship mo sa iyong family, pero kung wala ang Diyos sa buhay mo, sa harapan ng Diyos, you're nothing. Wala tayo. Empty tayo. Walang kabuluhan ang buhay na yan kung wala ang Panginoon sa buhay na ito. Amen po ba? Ang nagbibigay kahulugan sa buhay na ito, ang nagbibigay ng tunay na satisfaction, contentment sa buhay na ito, walang iba kundi ang kanyang presensya lang. Hindi ang pananalapi, hindi ang trabaho mo, hindi ang karir mo, hindi ang family mo, hindi ang ibang tao. Amen po ba? Tanging kay Lord lang manggagaling ang tunay na satisfaction, tunay na kagalakan, kapayapaan ng puso't isipan. Amen po ba? At matagumpay na buhay. To take pleasure or enjoyment from God's Word. Psalm 1 verse 2 hanggang 3. Sabi ka sa salita ng Diyos. Dahil ang pagkain ng kaluluwa natin ay salita ng Diyos. Isa sa pagpanunokso panisaitan sa ating Panginoon. Gawin mong mga tinapay ang mga batong yan. Kung ikaw ang anak ng tao, anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong yan. Ang sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang bawat tao, kundi sa bawat salita ng Diyos, sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, nabubuhay ang tao. Nakikinig ba kayo? Kung inaalagaan mo ang iyong katawan, pinapakain mo, tandaan mo, mas gusto ni Lord, alagaan mo ang iyong kaluluwa. Pakainin mo ang iyong kaluluwa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi kapag hindi mo napakain ang kaluluwa mo ng salita ng Diyos, manghihina ka. Emotionally, spiritually. Ma-out-focus ka. Mawawala ka sa right focus. Hindi mo maharap, mapagtatagumpayan anumang laban mo sa buhay na iyong kakarapin. Kapag ikaw ay connected sa Word of God, matatag ka. Lagi kang prepare. Amen po ba? Punong-puno ka ng buhay, ng kapangyarihan mula sa salita ng Diyos. Amen? Psalm chapter 1 verse 2 and 3. And also, the meaning of delighting in the Lord means to make Him the center of our lives. Psalm 37 verse 5 and 6 is also Proverbs chapter 3 verse 5 up to 6, katulad ng inawit natin po kanina, Jesus, you're the center of my life. Amen po ba? Nakasentro ang buhay na yan sa Panginoon. Nakikinig ba kayo? Ang buhay na iyan, si Lord lang ang iyong tunay na kayamanan sa buhay na yan. Nakikinig ba kayo mga kabataan dyan? Yung mga nasa likod? Jesus is the center of our lives. As a result, He will grant us peace. Pag sinabing peace, sa Hebrew word po yan shalom. Na ibig sabihin po niyan ay happiness, prosperity, wholeness, security.
Yung kapayapaan ni Jesus ang maghahari sa ating puso at isipan. Yung kapayapaan mula sa Panginoon, hindi po yan mabibili ng anumang halaga. Hindi yan matutumbasan ng anumang yaman ng mundong ito. Nakikinig ba kayo? Na kahit anong yaman mo, materially blessed ka, financially blessed ka, pero kung walang kapayapaan ng puso at isip mo, hindi mo rin ma-enjoy ang pera mo. Hindi mo ma-enjoy ang mga material blessing. Pagkat mas mahalaga yung kapayapaan mula sa Panginoon. Amen? Pag may kapayapaan ka, secured ka lagi sa kamay ng Diyos. Pati ang family mo. Amen? Pati business mo. May kapayapaan mula sa Panginoon. Ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa ay malusog. Amen po ba? Why? Kasi nga, worry-free ka. Kapag ang kapayapaan ng puso at isip mo, hallelujah, ang nagahari, ang kapayapaan ng mula sa Panginoon nagahari, worry-free ka. Pipiliin mo magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Pipiliin mo ang mag-focus kay Lord, hindi sa storms of life. Magpapasya ka, Lord, natatakot ako, nag-aalala ako, pero pipiliin ko magtiwala sa iyo. Amen. Pipiliin ko, Panginoon, ng kapayapaan mo maghari sa puso't isip ko. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. And also to shape our desire which in turn impact our priorities, decision, and actions. Magiging tumpak, itatama ng Panginoon ang mga desisyon mo. Amen po ba? Sapagkat yung desire ng puso mo nakakiling sa kalooban ng Diyos. Naka-align sa mga plano at kalooban ng Diyos. Kaya sa lahat ng gagawin mo, sa mga desisyon mo sa buhay, lagi kang sasamahan ng Panginoon. Itatama ka niya kung halimbawang hindi po tama ang desisyong ginagawa mo. Pero kapag ikaw ay lagi magpapasakop sa Panginoon, hallelujah, lagi kanyang tutulungan na maging tama ang gagawin mong desisyon. Lagi kanyang tutulungan na magtagumpay sa mga plano mo at mga pangarap mo sa buhay. Amen po ba? Philippians 2 verse 13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Kaya kung ikaw'y malapit sa Panginoon, yung desire ng puso ni Lord, yun ang i-desire mo. Nakikinig ba kayo? I-desire mo at ang Diyos din magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, ng kalakasan, ng kakayahan na, hallelujah, lakaran mo yung desire ng puso mo. Hello? Now, the step how to delight yourself in the Lord. First, prioritize your relationship with God. Nakikinig ba kayo? Sa mga nakakonect sa online. How to delight yourself in the Lord. Una, prioritize your relationship with God. Another word for prioritize is focus. Bigyan mo ng value, kahalagahan, ang iyong relasyon sa Panginoon. Upang tunay nga maranasan mo yung tunay na contentment, satisfaction, tunay na kapayapaan mula sa Panginoon. Amen. Nang buhay mo ay magiging fruitful. Ang mga pangarap mo ay iyong makakamtan dahil tutulungan ka ng Panginoon. Dahil ikay malapit sa Panginoon. Amen po ba? Prioritize your relationship with God. Nakakalungkot po kung kayo po'y nakikinig sa mga balita, bibig sa social media, mayroong matagal ng mga pastor, nauna pa sa akin, malaki na ang ministry, mega churches, mega church na, mega ministry na iba na ang turo. Lagi ko na lang narinig, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng pastor na yon. Sinasabi niya, kayo mga may trabaho, mahalin ninyo trabaho ninyo. Enjoy nyo mga pera ninyo. May hindi ko narinig sa kanya, mas mahalin nyo ang Diyos kaysa sa trabaho nyo at sa pera nyo. Hindi na po ganun ang turo. Kaya marami po mga kabataan,
hindi po passionate sa kanilang relasyon sa Diyos. Mas pinahalagahan nila, lalo na po yung mga nagtapos na sa kanilang pag-aaral, meron na silang mga sariling karir, mas pinahalagahan nila ang trabaho nila kaysa sa relasyon nila sa Panginoon. Sasabihin nila, nagpe-pray naman kami, kahit hindi kami magpunta sa church, kahit hindi niyo po kami makasama, sumamba sa Panginoon. Ang mahalaga, nagtatrabaho kami para matupad ang ating mga pangarap. Makabili tayo ng malaking bahay, makabili tayo ng magandang kotse, marami tayong maging pera. Hindi po mali po yun na ikay magkaroon ng pera, magkaroon ka ng malaking bahay, magandang sasakyan. Pero kung doon na lang nakatuon ang buhay mo, yun ang nagiging sentro ng buhay mo, doon ka na namamali ng landas. Nadaya ka na ng devil. Pero kapag si God ang sentro ng buhay mo, hallelujah, masasabing ikaw na ang pinagpala ng Diyos. Tunay kang ang pinagpala ng Panginoon. Because hindi ka lang blessed materially, hindi ka lang blessed financially, but also you are blessed. Ikaw ay blessed na blessed spiritually. Gusto ni Lord, siya lang ang maging sentro ng buhay mo. Sa Kanya mo lang ikiling ang nasain ng puso mo. Delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Amen po ba? Kaya maraming mga kabataan nagiging judgmental at umaalis sa church. O yung bishop namin doon, yung daddy bishop namin doon, yung pastor namin doon, pinakikialaman yung priority namin. Hindi ko pinakikialaman ng priority. Itinatama lang ng salita ng Diyos ang priority mo. Dapat ang i-prioritize mo ang relasyon mo sa Diyos. Amen po ba? Na kahit nagsisipag ka sa pagtatrabaho at iyong ginugol na matupad ang mga pangarap mo sa buhay, inahayaan mong ma-involve si God sa lahat ng areas ng buhay mo at tiyak kang magtatagumpay. Aanhin mo ang mga material na bagay sa mundong ito. Kung ikaw naman ay walang kapayapaan ng puso at isip mo, hindi mo rin ma-enjoy. Hello? Gusto ni Lord, ma-enjoy mo ang buhay na kasama siya. Amen? Gusto ni God, ma-fulfill mo mga pangarap mo sa buhay sa tulong lang niya. Huwag kang magdepende sa sarili mo. Huwag kang maging self-centered. Kay Lord ka lang mag-focus. Si God ang maging sentro ng buhay mo. Amen po po. At tiyak na mararanasan mo ang tunay na matagumpay na buhay. Mararanasan mo ang tunay na pagpapala ng Panginoon. Ang pagpapalang walang kasamang kabalisahan. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi ng aklat ng awit, ang pagpapalang mula sa Diyos ay walang kalakip o kasamang kabalisahan. May enjoy mo ang blessing. Amen po ba? Kaya huwag kayong mapalinlang sa mga turo ng marami. In these very last days, marami pong bigla na lang susulpot ng mga false teachers, na mga ngaral, na mga unsound teachings. Even yung mga matatagal ng pastor, nababago na po ang kanilang mga tinuturo sapagkat nalilang na sila ng dyablo. Nagkakaroon na sila ng ibang interpretasyon sa salita ng Panginoon. Na imbes na ang mga tupa ng Panginoong Hesus ay lalo mapalapit sa kanyang presensya, sa iba na kumikiling sa material things na sa kayamanan ng mundong ito. Hindi na po sa Panginoon. Kaya sabi ko po sa kongregasyon natin sa CSF Davao de Oro, maging sa CSF Laguna na ako'y nag-preach noong nakarang Sunday, hindi po ako nagmimisyon para magparami lang ng miyembro ng Panginoon at ng mga believers ni Jesus. Nagmimisyon ako para dumami ang mga tunay na tagusunod ng Panginoon, dumami ang mga tunay na umiibig sa ating Panginoon. Kaya po ako nangangaral ng salita ng Diyos, kaya po ako nagmimisyon.
At hindi po ako titigil ng pangangaral at ng paghayo. Upang dumami ang tunay na may relasyon sa Diyos. Amen po ba? Kaya kung sino man sa mga miyembro ng inyong pamilya na wala pang tamang relasyon sa Panginoon, ipanalangin niyo sila. Sino man sa miyembro ng inyong pamilya na dating yung kasama sa gawain na ito, na dating kasama yung sumasamba sa Panginoon, ang kanilang mga desire ng puso nila nakakiling sa Panginoon, pero ngayon iba na po ang kinikilingan ng puso nila, hindi na po si God. Ang trabaho na lang nila, pera nila, o mga bagay sa mundong ito. Hindi po mali ang mangarap, hindi po mali ang makapera, hindi po mali ang yumaman. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag mong ibigin ng pera. Hindi po mali ang magkaroon ng magandang sasakyan, pero huwag mong i-delight ang sarili mo sa sasakyan, kay Lord lang. Hindi po mali ang magkaroon ng magandang bahay, malaking bahay, o bahay na pinapangarap mo, pero huwag mo ikiling ang desire ng puso mo doon, kundi kay God lang. Amen po ba? Na kahit dumating sa iyo ang mga bagay na iyan, para sa iyo, walang ibang source ng contentment, satisfaction, ay ang Diyos na nagmamahal sa iyo, nagtitiwala sa iyo, na hindi mo siya ipagpapalit sa ibang bagay sa mundong ito, o kahit sa sino mang tao sa mundong ito. Hindi mo siya ipagpapalit. Amen? Sapagkat ganun siya kahalaga sa iyo. At the end of the day, hallelujah, sa iyong journey, sa dulo ng iyong journey, kay God ka pa rin pupunta. Saan mo dadalhin yung mga inimpok mo? Iiwanan mo lahat ng yan. Ang iyong destiny ay si Lord. Kaya wag mong hayaan na ang iyong divine destiny ay mawala. Sapagkat hindi yung mga material na bagay sa mundong ito o mga bagay sa mundong ito ang makapagbibigay sa iyo ng kalapitan sa Diyos o makapagdudulot sa iyo ng kalapitan mo sa Panginoon at makapagdadala sa iyo sa iyong destiny. Walang ibang makapagdadala sa iyo sa iyong destiny ay ang mga pangako lang ng Panginoon. Ang iyong relasyon sa Diyos, ang iyong pananampalataya sa Panginoon habang ikay nabubuhay. Kaya nakakalungkot po, meron na pong divine destiny na wala pa. Wala nang fathering. Wala na pong passion sa Panginoon. Sapagkat hindi na nakakiling ang puso nila sa Lord sa ibang bagay na. They are deceived. They are deceived. Wala pong pinipersonal dito. Ang salita ng Diyos, ang siya ngayong nagpapatibay sa iyo, nagtatama ng iyong priority sa buhay, nagpapalakas at nagpapatibay ngayon na relasyon mo sa Kanya. Amen po ba? Mga magulang, sikapin nyo ng inyong mga anak, madala nyo sa maalab na relasyon sa Panginoon. Hello. Mga kabataan, huwag nyong ipagpapalit ang Panginoon sa ibang bagay. Hello. Sapagkat wala tayong pupuntahan higit sa lahat kay Lord lang. Ang buhay natin sa ibabaw ng mundong ito, pasamantala lang. Pero sa piling ng Diyos ay walang hanggan. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Naalala ko si Maria, na kapatid ni Marta. Si Maria, nung dumating ang Panginoon, bigla siyang umupo sa paanan ng Panginoong Hesus. Si Marta, nandun siya, abala siya sa ganyang ginagawa sa kusina. Kaya nung makita niya si Mary, si Maria, nandoon sa paanan ni Jesus, nakikinig ng tinuturo ni Jesus, bigla niyang pinuntahan ng Panginoon. Panginoon, pwede ba niyong pagsabihan si Maria na tulungan naman ako? Pero ang sabi ni Jesus kay Martha, 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 naliligalig ka, upset ka,
Ligalig ka sa maraming bagay. Pero pinili ni Maria ang higit na mahalaga at hindi na yun aalisin sa kanya. Hallelujah. Ano po yun? Yung tunay na satisfaction, contentment na nanggagaling sa presensya ng Diyos. Dumarating sa point, pagod ka na sa maraming bagay. Pero ang mo lang dapat gawin, mamahinga ka sa presensya ng Diyos. Magpa-refresh kang muli sa presensya ng Panginoon. At ang sabi, hindi na yun aalisin sa'yo, yung kapayapaan na dulot sa'yo ng salita ng Diyos at ng kanyang presensya. Masasabi mo, Lord, ikaw ang aking tunay na kayamanan. Ikaw ang lahat-lahat sa aking buhay. Hindi po yung ibang bagay sa mundong ito. Hello. Kaya lagi kang makakaranas ng refreshment. Si Mary gusto niya ma-refresh. Gusto niyang kumiling sa presensya ng Panginoon. Why? Kasi pagod na siya. Napapagod na rin siya sa pakikitungo doon sa kanyang kapatid na si Martha. Maral, ikaw, minsan napapagod ka na rin sa pakikitungo mo sa ibang tao. Pagod ka na. Pero alam mo dapat mong gawin? Muli kang pumunta sa presensya ng Panginoon. Amen? Magpa-refresh ka. Muli kang magpa-sustain kay God ng bagong kalakasan. Mawala yung kabalisahan sa puso at isip mo. Papalitan niya ng Panginoon ng kapayapaan kapag natutunan mo na piliin ang higit na mong pahalagaan siya kaysa sa ibang bagay sa mundong ito. Amen po ba? Secondly, evaluate your desire. Evaluate your desire. Psalm 37 verse 4 up to 6, basahin po natin. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, 37 verse 4 up to 6. Akayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungan ganap kapag ikaw ay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Hallelujah. Idugtong pa natin 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka at maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaigitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Glory to God. So, nangangulugo lamang na kapag nagpurso ka sa iyong relasyon sa Panginoon at iyong inalis ang focus mo sa ibang mga bagay o inalis mo yung pagkiling mo sa ibang mga bagay at natutunan mo na higit na pahalagaan ang relasyon mo sa Panginoon, hallelujah, yung desire ng puso mo, masasabi mong hindi lang yan galing sa iyo, ang desire ng puso mo ay galing din sa Panginoon. At masasabi mo, Lord, thank you so much because I know ano man dinidesire ng heart ko ay mangyayari sapagkat yan ay galing din sa iyo. Amen po ba? At masasabi mo, Panginoon, Lord, thank you so much sapagkat tunay nga itinama mo ito, puso ko, kung kaya ang pangarap ko, ang desire ng heart ko ay tunay na naging naka-align sa kalooban mo lang at mga plano mo sa buhay ko, Panginoon. Amen po ba? I-check mo, i-evaluate mo ang puso mo sa oras na ito. Naka-align pa ba ang nasain ng puso mo? Nakakiling pa ba ang desire ng puso mo sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng Diyos sa buhay mo? At tutulungan ka ng Panginoon. Seek to cultivate desire that honors God and benefit others. Katulad po ng ginagawa ko pag-mission, yung desire ng heart ko, yung passion ng puso ko, ay humayo, mangaral ang salita ng Diyos sa kahit sino man ano pa man tao, kahit sino pa man makaharap ko, kahit ano pa siya, basta nandito yung alab
ng salita ng Diyos at ako ay nababalutan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ako magpapapikil na humayo at mangaral ng salita ng Diyos. That's the desire of my heart na galing sa Panginoon. At marami ang magbe-benefits dahil sa aking pagsunod kay Lord. Maraming buhay ang magkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Tunay na layunin at divine destiny. Amen po ba? Hindi lang basta sila ay magiging believer ni Jesus, kundi magiging tunay silang follower ng ating Panginoon. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, ang tunay na disciple ni Jesus ay sumusunod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon sa Luke chapter 9, sino mang nais sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus araw-araw. Amen? Deny yourself. Iyong itakwil ang iyong pagsariling, ang iyong mga pansariling mga agenda sa buhay. Huwag mo isentro huwag kang maging self-centered, kundi kay Lord ka lang ang sentro ng buhay mo. Amen po ba? At ang sabi, mamatay ka sa sarili mo. Ibig sabihin, mamatay ka na sa lumang sarili mo. Ang tunay na sumusunod sa Panginoon ay patay na sa kanyang sarili. Hindi na po yung old self niya ang umiiral, kundi yung bagong buhay pagkataong galing sa Panginoon. Amen po ba? Sila ang tunay na sumusunod kay God. Sila ang tunay na nagmamahal sa Panginoon. Kinalimutan na po nila yung kanilang pansariling mga nasain sa buhay, kundi ang kalooban na ng Diyos ang kanilang dinidesire at sinusunod sa kanilang buhay. Amen po ba? Kaya yung buhay na yan, masasabi mong may kabuluhan at numang mangyari sa buhay na ito, mahalaga na sunod mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? So seek to cultivate desires that honor God and benefit others. Ilan ang buhay na mababago, maliligtas at magkakaroon ng tamang relasyon dahil sa iyong intimacy with God. Dahil sa iyong pagpapahalaga mo sa relasyon mo sa Diyos. Sa mga susunod na araw, ilang gaya mo ang maipuproduce mo. Yung katulad mo na totoong may passion kay God, may relasyon sa Diyos, tunay na binago. Nakikinig ba kayo? Ilang gaya mo ang iyong madadala sa dadala. Kulang na ang espasyo ng lugar na ito pag nangyari yan. Isa lamang badala mo at magkaroon sila ng tamang relasyon sa Diyos, gaya mo. Glory to God. Kulang na ang espasyo ng church building na ito, ng area na ito. Pupunta na tayo sa ibibigay sa atin ni Lord na malaking cathedral church building. Salamat sa tatlong naniniwala. Magkakaroon tayo ng malaking cathedral church building. Pero paano tayo bibigyan ni Lord ng malaking church, ng malaking cathedral church building, kung kakalog-kalog tayo doon? Kaya ngayon pa lamang, hayaan mong dumami na dito pa lamang, tuloy-tuloy tayong dumami ng dumami, yung may passion kay Lord. At ibibigay na sa atin ng Panginoon yung lilipatan natin o paglalagyan natin na mas malaking church building o cathedral church building. Kompleto sa amenities yun. Walang imposible sa Panginoon. Amen po ba? Sa buong Tansa Cavite, ang Christ Strong Family Church ang pinakamalaki, pinakamalago, sapagkat sila ay merong passion kay God. Hindi ko sinasabing ibang churches walang passion kay Lord. Pero sinasabi ko po sa inyo, kapag po nilakaran natin ang mensaheng ito ng Panginoon, isinabuhay natin, glory to God. Hallelujah. Dadami ang mga tunay na anak ng Diyos. Hindi lamang dito sa Tansa Cavite, bagay sa buong Cavite, sa buong Luzon, sa buong Visayas, sa buong Mindanao, at sa iba't ibang panig ng mundo.
dadami ang mga tunay na anak ng Diyos nang dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Walang imposible kay Lord na kapag sumunod ka sa Panginoon, hindi mo alam kung paano ka gagamitin mightily Lord sa mighty ministry niya. Maraming buhay ang mababago nang dahil sa iyong maalab na relasyon mo kay God, dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? O sinasabi mo, matanda na ako, Bishop, kayo na lang, bahala na ibang kabataan. No, walang pinipiling edad yung mga gagamitin ng Panginoon. Ang mahalaga dito, naka-incline, nakakiling ang nasain ng puso mo kay God. Hindi hadlang ang edad mo. Hindi hadlang kung ano katayuan mo man sa buhay. Ang mahalaga, sumunod ka sa Panginoon. At ang kapangyarihan ng Diyos ang mag-empower sa iyo para matupad mo, masunod mo yung pinagagawa sa iyo, yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Huwag mo sabihin, retire ka na sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi totoo yan. Habang ikay nabubuhay, buhay mo na ang maglingkod kay Lord. Amen po ba? Kayong mga susunod na henerasyon, mga kabataan dito, glory to God. Huwag kayong ihiwalay sa presensya sa Panginoon. Kayo ang susunod na henerasyon. Kayo na ang susunod. From generation to generation, maglilingkod ang congregation ito sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. And lastly, surrender your desires to God. Ano ba ang desire ng puso mo na galing din sa Panginoon? Yan po ay iyong ipasakop kay God. Ano yung desire ng puso mo sa oras na ito? Na-evaluate mo na ba ang puso mo, ang desire ng puso mo? Iyong isurrender ang desire ng puso mo. Be willing to let go of desires that don't align with His will. And trust that He knows what is best for you and provide for your deepest need. Amen? Trust the Lord that He knows what is best for you. And He will provide lahat ng kailangan mo. Iyong isurrender ang desire ng heart mo. And sabi nga, delight yourself in the Lord, and He will give the desires and secret petition of your heart. Amen? Lahat po tayo tumayo. Lahat ng narito, maging sa ka nakakonect sa online, I pray and declare na ang desire na nagmumula sa puso ng Panginoon ang maging desire ng puso nating lahat. Amen? Upang sa gayon, si God lang ang maging sentro ng buhay mo at iyong laging maging tunay na pangunahin sa buhay mo o tunay na prioridad mo sa buhay ay ang relasyon sa Diyos. Sa lahat ng mga narito at mga nakakonect sa online, panawagan po at utos sa atin ng salita ng Diyos na ikiling mo ang nasain ng puso mo sa Panginoon. At yung desire na nagmumula sa Panginoon ang ating magiging nasain. At buhat sa araw na ito, kapag nagpasya ka, Lord, nais ko i-desire yung desire na nagmula sa iyo. I-shape mo ang aking desire. Gusto kong ma-align lagi ang desire ng puso ko sa iyong will. Hindi po sa aking self-will.